We made it! For reals, we made it to China. We're now here in Beijing. Goal ko talaga guys na makomplete yung 7 wonders. Nandito tayo to visit Great Wall of China. Parang naku-culture shock ako. Wala masyadong... Diba, di maraming tao. May tao naman. Pero look, sobrang konti. Pero kinakabahan ako. Di ko sure kung bakit. First time natin dito, unfamiliar place for us. Wala, hindi ba solo traveler friend yung China? Siyempre, nandun pa rin yung kaba because of language barrier. Baka ma-discriminate tayo dito. The Philippines. How about Philippines? Not really. It's first time to. Oh. Yes, to meet you. Nice to meet you first. Ah, really? Yeah, It's yeah. your first time to meet a Filipino? If I go to Philippines. Can I to connect you? Of course, yeah, we can connect. Uy, ang nice! Hello guys! Kumusta kayong lahat? This is Dave the Kuripo Traveler at nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 1 kasi bibiyahin na naman tayo. This is our first flight of the year. Pupunta tayo sa China for the first time. So yung pasok natin ay Beijing, yung exit natin ay Shanghai. Nakuha natin yung visa natin last month. And then, ngayon, January 2, bibiyahe tayo. Tara, samahan nyo ako mula dito sa NAIA Terminal 1, mula dito sa Maynila hanggang Beijing. Connecting flight tayo guys via Vietnam Air. The first time na sasakay tayo ng Vietnam Air. So may layover tayo sa Hanoi. 2 hours sa layover. Flight papuntang Vietnam from Manila ay nasa 3 hours. Tara guys, excited na ako kasi this is a winter trip. Nag-ready tayo, namili tayo ng ukay sa Korea. Nasa Korea tayo noong November. So nag-Dongmyo Flea Market tayo doon. Tapos magamit natin yung mga pinamili natin for the first time in China. Next month, New York tayo. Huwag niyo kong i-judge kung ulit tayo ng damit. Kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda, you can use my promo code DAVEAGODA, capital letters yan, and make sure to redeem on Agoda mobile app. Punta lang kayo sa deals page sa baba para maka 10% off kayo. Alam niyo bang pwede rin kayo mag-book ng activities and tours sa Agoda? Use my promo code KURIPOTAGODA for 5% off. I-click nyo na lang din yung link sa comment section to redeem. Yung Klook code naman natin na Dave Gino Klook, one-time redemption na lang siya. So kung wala na kayong ma-redeem, you can explore Agoda. Alas 3 na pala, 3 a.m. So papasok na tayo. Papakita lang naman natin yung ating passport and boarding pass. Dito pala yung pasok guys. For passengers only. Sinuot ko na guys yung jacket ko. Para hindi na marami yung bit-bit natin. Pero ito siya. Nabili ko to for 400 pesos lang sa Dongmyo Flea Market ukay. Since mahilig tayo mag-ukay sa Kuripo Traveler. Diba? Ito siya. Maganda. I love it. Nakapila tayo dito sa travel tax. Yung ticket natin binili, wala pa siyang travel tax. May counter dito. So before tayo mag-baggage drop, pila muna tayo dito sa travel tax. Pwedeng cash, pwedeng debit card or credit card. Pero kapag card, last time, meron tayong, nagbayad ako through credit card, may dagdag. I mean, may fee. Kapag cash lang, yung normal, yung original na rate talaga na 1,620 pesos. Ito yung itsura ng airport at 3:23 a.m. Di naman siya super busy. Maikli lang yung pila sa immigration, okay? Habang nakapila tayo, tatanungin ko kayo, ngayong 2026, okay, sa mga susunod na taon, ano yung mga goal na destinations ninyo? Mga bansang pangarap ninyong puntahan? Comment down below. Sana marating nyo rin yung mga pinapangarap nyong bansa. I'm manifesting for you. Okay, next time yung mga pinapanood yung vlogs, kayo na rin yung nakaka-experience. Ito na guys, yung counter ng Vietnam Air. Nasa 15 to 20. So nakapagbayad na tayo ng travel tax. Babaggage step na tayo dito. So yung travel tax, 1,620 pesos. Tapos merong 20 pesos na parang convenience fee kasi card yung gamit natin. Tapos ngayon, nandito na tayo sa counter. Beijing po, yes. So yung maleta po ay mapupulot na sa Beijing, correct? Chine-check ko din dito yung visa. Dito sa counter guys, yung China yung destination natin. Chine-check na nila yung visa. Similar to Korea, na chine-check lang sa counter pa lang yung visa. For sure, mamaya sa immigration, i-check din yan. Alright, i-check din pala yung power bank. Sana pasado yung power bank ko. For this one, sir, allowed naman po. Ay, salamat. Then, talagay lang po pag-ever before po mag-board ng aircraft. Then sa personal bag lang po siya lalagay. Not allowed Okay. to use during flight. Bawal to gamitin during Yes flight. po. And Okay. hindi po siya allowed ilagay sa overhead cabin po. Bawal sa overhead. Thank you po. So nakapasa yung anchor natin. Paano siya nakapasa? Kasi below Pasok po siya sa limit na kaya kailangan natin. 100 watt hour. Okay. Kasi yung term 100 watt hour. Tapos tinitimbang yung
tawag dito, hand carry. Pwede naman pong 2 bags, no? Yes. Tapos 10 kilos yung check hand carry. Yes po. Together for you with Okay. Trolley and then personal bag. Total 10 kilos. personal bag. So 10 kilos yung inyong parang Allowance po kayo sa kanila. hand carry. Hinihingi din dito guys sa check-in counter yung flight ticket pabalik. So mabusisi itong Vietnam Airlines. Parang first time manapin sa akin yung pabalik. Pero kasi inaanap daw sa system nila. Ako na lang talaga nag-iisa dito. Queen of Clutch. Siya rin. May boarding pass na tayo. So pasok na tayo sa immigration. So tinanong tayo kung may e-travel na tayo because that is required. May e-travel na po tayo. Ngayon pipila na tayo sa immigration. May mga self-check-in machines. May timbangan pa. Papuntang Beijing ay may mga direct flights naman from the Philippines. Tingin-tingin ako sa Google Flights. Pwede kayo magtingin-tingin doon to see kung ano yung airline na may pinakamurang flight ticket or kung may direct flight, ano yung pinakamura. And kung namamalan kayo, pwede kayo magtingin ng mga may layover, may mga connecting flight na mura din naman. Just like what I did. Kaya napadpad tayo sa Vietnam Airlines. Binigyan tayo ng 2 boarding pass. So, 1 boarding pass from Manila to Hanoi, tapos isang boarding pass from Hanoi to Beijing. Tapos makukuha natin yung maleta natin sa Beijing. Okay? Lumagpas na tayo sa immigration guys. Punta na tayo sa gates. So i-chika ko sa inyo yung naging proseso natin sa immigration. Back to me. Wala pala tayong mic kasi just ko Lord na wala yung mic. So plan ko bumili na lang sa China. Kasi yung DJI, ito yung gamit kong camera. Yung mic ay DJI din syempre. Tapos yung DJI, mas mura daw sa China talaga. Kasi syempre, yung DJI is from China. Yung immigration experience natin, 14 minutes lang. Yung pagpila natin hanggang sa immigration officer, hanggang sa security check. Ang bilis lang ng 14 minutes. So yung tanong sa akin, unang-una, sinong kasama ko? I'm a solo traveler. So it's been a while since nag-solo trip tayo guys. Yung mga previous trips natin, mga familiarization tips yon with other content creators. For example, nag-Vietnam tayo before. Last year sa Danang with Cebu Pacific, Korea with Korea Tourism Organization, workmate sa Bangkok, tapos si Mama naman sa Hong Kong. Ngayon, solo trip tayo. Tinanong din ako kung connected ako sa government, which is not. I'm a private company employee. Kung government employee kayo, make sure na meron kayong travel authority kung nire-request yan. Si Mama, since connected siya sa government, lagi siyang may dalang ganun kapag magta-travel kami. Kung kailan yung balik ko sa Pilipinas. Kung wala naman kayong gagawing illegal sa ibang bansa, wala naman kayong dapat ikatakot. Tapos kung government employee kayo, may requirements kayo na dapat i-submit, di ba? Like travel authority, just make sure to prepare. It also helps just to prepare your documents, okay? For example, yung company ID ninyo kasi back hingin lang, certificate of employment. Hindi pa nahingi sa akin pero bank statement, bank certificate, baka lang hingin. Alam niyo yun. Mga pwede nyo i-prepare, just prepare. Nahingi lang naman sa akin the documents, experience ko sa pagpasok sa immigration through the years. I return flight ticket, company ID, yun lang. The rest hindi na rin naman hiningi sa akin. It doesn't hurt to be prepared. So actually guys, pwede namang nasa mobile lang. Like digital yung copy ninyo ng ticket or ng itinerary ninyo, pakita nyo lang sa immigration officer. Hindi na talaga ako nag-print, pero I believe it's always better to print. Pero kung hindi ako nag-print, huwag niyong tularan. Kasi diba, just in case magka-aberya, yung cellphone ninyo, hindi nyo mabuksan. Worst case scenario lang naman yun. Pero ang point ko lang dito, nag-accept sila ng digital. Kung anong maisip yung pwede nyo i-prepare nyo na, lalo na kung first time traveler kayo. Boarding gate number 4. So galing sa immigration, magto-turn left tayo. Okay. Bababa. Gutom na ako guys. Sana may pagkain. Dito tayo sa boarding gate number 4. So may mga charging station dito guys, okay? Important guys, before tayo umalis ng Pilipinas, nag-download na ako ng Alipay. So nanonood ako ng vlogs, ng TikTok videos. Nakikita ko na yung China, it's cashless. Tapos mainly yung ginagamit ng mga turista doon ay Alipay. Make sure to download this. Ngayon lang din ako nag-download ng Alipay. So yung ginawa ko, in-scan ko din yung passport ko just to verify my identity. Important, dapat meron kayong mobile number. Ginamit ko yung local, Philippine mobile number ko. Yung personal number ko talaga. Screenan ko yung passport ko, tapos automatic naman na nag-fill out yung information. For verification, I had to take a selfie or scan yung mukha ko sa app para ma-verify ako. Itong Alipay, ito na yung ginagamit sa mga payment. Papakita ko sa inyo. iPhone ako pero meron din naman ito sa Android. I have yet to try this, of course, in China. So, may transport, may pay or receive, may scan. Yung transport, I think, ito na yung gagamitin sa pag-scan.
Sure, di ko pa siya na-explore guys. So explore natin to mamaya. Ito yung DD Travel. So yung DD yan yung parang Grab nila. Okay? Built-in na siya dito guys. Yung DD. Hindi ata recommended mag-taxi doon. So kung mag-travel kayo guys sa China, pwede kayo mag-train. Kung gusto yung i-DD, diba? Kung mas convenient i-DD sa inyo kasi may mga bagahe kayo or mas mabilis, i-DD, naghahabol kayo, i-DD nyo na lang. Ang alam ko meron ding translation feature ito eh. Tapos sa mga train station, pwede na magbayad through this. Ayan, yung transport. Tapos sa mga restaurants, Alipay. Important pala guys, nag-connect na ako ng bank account ko dito sa Alipay. Kino-connect yung bank account dito. Pwede ding GCash, pwedeng GoTime. Ang ginamit ko ay Maribank for payment. Real-time daw yung deduction dito kung gagamitin siya sa transaction sa China. Magdadagdag kayo, ito, add bank card lang. Okay? Mag-add pa nga ako. Search ako guys ng mga Alipay hacks. Definitely, yung Alipay, it's your survival hub in China. So, foreigner-friendly naman daw siya. Tapos, ito talaga yung setup nyo before kayo magpunta ng China. Do this in the Philippines, yung setup, to avoid any security blocks when you try to pay for your first DD in Beijing. Yung DD, again, yan yung transportation. Ride-hailing app in China. Huwag na kayo bumilang ticket sa mga trains kasi meron na sa Alipay. Huwag na kayo mag-download ng separate DD app. Again, meron na siya sa Alipay. Merong translation tool, di ko pa siya na-explore. Camera feature. Kasi kung nasa restaurant tayo, pwede natin na may Chinese-only menu. So, pwede nating i-point na yung camera sa restaurant through Alipay tapos mag-overlay ng English text para mag-gets na natin yung menu. So, guys, ano pala, very helpful yung AI kapag mag-travel kayo. Ito yung naging best friend ko sa itinerary, tapos itong mga tips. Be aware for transactions over 1,600 pesos kasi Alipay charges a 3% service charge for international cards. So sinasabi dito, if I am buying something expensive, for example, yung DJI microphone, I'll see first if nag-accept sila ng direct credit card payment para makasave tayo ng 3%. Yun lang. Explore nyo lang. Marami siyang features. So ito yung translation. Super nice. Para connected tayo guys sa China kasi important yung internet, 'di ba? Mga cashless transaction, bili tayo ng eSIM sa Klook. Ito pala, binook natin to yung Great Wall of China. So gamitin yung promo code ko, okay, Dave Gino Klook kapag magbo-book kayo. I-comment ko yung mga links sa comment section ng mga binook natin. Dito sa Klook app, click yung eSIM, mainland China. Make sure ito yung steps na gagawin ninyo. Tapos make sure ito yung lalabas. eSIM mainland China, unlimited. Gusto ko ng unlimited. Tapos 8 days. For example, mainland China. Tapos no VPN required. Diba sinasabi nila na kapag magcha-China tayo kailangan ng VPN kasi di gagana yung several apps, ganun. Like TikTok, mga Google, YouTube, ganyan, Facebook, Instagram. Pero itong eSIM na to, pwede natin tong bilhin tapos di natin kailangan mag-download ng VPN. Maraming salamat talaga sa mga nag-vlog ng China. Kay Doc Sammy ko to na-discover. Doc Sammy Saranghe. Waaini charing. So ito, make sure na may nakalagay ditong no VPN, okay? Ayun pala, make sure pala sa location para gumana talaga yung apps natin doon. Dapat i-off natin yung location. Again, ito yung bibilin natin, okay? Itong eSIM na to. So for example, yung yung app ninyo, yung Instagram, yung location, gagawin natin siyang never, okay? Para hindi ma-detect ng China na nasa China tayo. Kasi hindi to gagana kapag hindi siya naka-never, okay? Yan yung mga hacks natin para gumana pa rin yung apps natin sa China. Boarding na guys, so yung pila dito ay by zone. So zone 3 tayo, syempre muna yung zone 1. Dito na lang guys, sir. Salamat po. So, ini-scan guys yung boarding pass. Ayan, may Air China. So, direct flight yan papuntang Beijing. Okay? Nasa loob na tayo ng aircraft guys. Wala siyang TV. TV talaga. Wala siyang monitor. Tayo sa pinakalikod, nag-expect ako na makaka-recline tayo para makatulog. Kasi yun yung ginawa ko sa Eva Air. Yun yung ginawa ko sa Philippine Airlines. As much as possible sa likod para makaka-recline. Kasi 3 hours din yung biyahe. Sana pwede kong lumipat dyan. Wala namang kaupo. Ito yung legroom niya. Medyo maluwag-luwag naman. Okay? Yung itsura ng aircraft. Gusto ko sa likod. Ayan yung dalawa lang.
Yan talaga yung nahanap ko sa mga flights, yung nasa likod, tas dalawa lang. Parang walang unan, tapos kumo. Kasi kapag ganito, na mahabang flight, 3 hours, may kumot per unan. Medyo na-expect ako sa Vietnam Airlines as the flag carrier of Vietnam. Nakalipat tayo guys dito sa likod. Okay, so gusto ko to. So maraming salamat. So ganun, hack yun. So kung may vacant na seat na bet nyo, pwede nyo magtanungin yung cabin crew kung pwedeng lumipat. So mabait naman sila. So lang. So makakasandal tayo mamaya sa pagtulog. 5:49. Nasa 2 hours and 50 minutes daw yung flight. Medyo mainit-init pala. Naka-jacket na pa naman ako. Goodbye, Philippines. Na-mention ko na ba na yung ticket natin dito ay nasa 13,800 pesos. Seat pala sa pinakalikod, hindi siya mare-recline. Alright. So, sad. Pero okay lang naman. Pero yung other seats kaya naman daw mare-recline. Ganda na ng araw. Ito na yung pagkain natin. So, unfortunately, isa lang yung sinuserve nilang meal ngayon. So, it's the shrimp pasta. Allergic ako sa shrimp. Allergic ako sa seafood except for fish. So, binigyan na lang nila ako ng tagdalawang tinapay tapos yogurt. Wow, Vietnam na guys. Welcome back to us in Hanoi. Malamig-lamig guys. Lumalamig din pala ng ganito yung Vietnam. So 14 degrees. Kasi mas malamig sa aircon. Katabi niya yung China, yung Vietnam. So nasa north tayo. Transfer tayo guys. Let's go. Hanapin natin ang ating gate. Lumagpas na tayo sa security check. Yung connecting flight, may certain area where we can transfer. So if not sure kayo kung saan pupunta, magtanong kayo sa magtanong kayo sa mga staff. For example, ako nagtanong ako talaga to double check sa staff na Vietnam Airlines. Kasi paglabas naman ng eroplano, may mga sasalubong din namang staff sa inyo na i-guide kayo kung saan kayo dediretso. Dumantay security check. As usual, tanggal ng sapatos, tanggal ng jacket, ng laptop sa bag. Nandito tayo sa boarding gate natin. Wala pa tayo sa boarding gate natin, pero sa area ng boarding gates. And ito yung sumalubong sa atin. Happy New Year! Yan oh. So gate 30 tayo. Let's go. Hiningi yung boarding pass tapos passport pagpunta sa may connecting flight na area kung saan tayo papasok for the connecting flight. Vietnam is one of my most favorite countries in the world. Technically, every year since 2022, dito tayo nag-birthday ng 2022, nakapag-Vietnam tayo, nakakatapak tayo sa Vietnam. So that was Hanoi. Joke, 2023 pala. 2023, that was Hanoi. Then sinundan ng Ho Chi Minh, 2024. Then last year, Da Nang. And now we're back in Hanoi, pero layover lang. Favorite ko siya kasi very charming yung vibe ng Vietnam. Tapos mura. Daming magagandang views. Yung nature, mababait yung mga tao. Magiging favorite talaga siya alongside Korea. Ito yung okay lang sa akin balik-balikan. Nasa dulo pala yung gate 30 guys. Dami ding restaurants na dito sa may boarding gates. Tapos ito mga souvenir shops. For sure, mas mahal dito versus sa labas. I-check nyo yung mga ganitong monitors kasi dyan yung makita kung ano yung boarding gate ninyo. Kasi kanina nung nag-check-in tayo sa Pilipinas, hindi pa nag-show yung boarding gate natin papuntang Beijing. Okay? So ito tayo. Ito na guys, chinek ko ulit yung eSIM. So may option na naman ng 10 days. Kasi kanina wala yung 10 days na yan. So ito yung kailangan ko. Okay? Yan yung bilhin natin. Book now. Mainland China. Para paglapag natin sa China, may internet na tayo. Here we go. Zone 3 na naman tayo. And then last row. Sakto lang pala guys, yung 2 hours na layover. Hindi tayo matagal nakatambay dito. Dire-diretso na. Here we are again. 2 hours and 55 minutes pala yung flight from Hanoi to Beijing. Similar lang din, Manila to Hanoi. Guys, China na. Di ko lang sure kung Beijing na to, pero we're finally in China. Daming buildings guys, tapos parang uniform yung kalang sizes. Ayun no. It's winter, walang mga dahon. Laya. Touchdown, Beijing, China. Here you go guys. Paglapag natin, may internet na tayo agad-agad. So salamat naman sa eSIM from Klook. And then ito, nakaka-access na tayo ng TikTok. Pwede nyo i-follow yung TikTok ko ha. Dave Kino, ayan. And you can follow my Instagram as well. Road to 8K followers, char.
We're finally in China, guys. So, nasa Beijing International Airport tayo ngayon. Or Peking International Airport. So, nasa Terminal 2 tayo. Wow. This is the airport. Finally, we made it here. Parang may mga nag-fill out ng arrival card doon. So, tara, mag-fill out tayo ng arrival card. Ganda. Napaka-historical ng atake. Charing. Mayroon ng tinatawag na digital arrival card, yung China. Bakit parang walang katao-tao yung airport, guys? Bakit parang walang katao-tao? Welcome to Beijing! Nandito na talaga tayo sa Beijing, China. Nag-fill out tayo ng digital arrival card. Upon arrival dito sa airport, may mga ano naman doon. Like, ang dami nilang nag-aabang. Tapos nag-i-instruct na kailangan natin mag-fill out ng digital arrival card. Pwede nating i-scan na lang yung QR code sa cellphone. Tapos mapapadpad tayo sa website where we can fill out the arrival card. And then we will upload our photo of our passport. Tapos flight details and then our address here in China. Meron namang option na mag-fill out sa kiosk. May mga kiosk doon. Self-service kiosk. Sa Alipay din daw na app, meron din dong option where we can fill out the arrival card. May mga paper pa rin naman na option dito sa airport for the arrival card. Yung ating maleta. Wow! Yehey! So, very nice na may eSIM na tayo paglapag. Yun na yung ginamit natin to fill out the arrival card. Ang tahimik talaga. Tapos guys, before tayo pumunta sa immigration officer, kailangan may QR code na tayo ng ating arrival card. Papakita yon sa entrance. Pagpasok, pipila, then sa immigration. Mabilis lang naman actually. I think pila natin mga 10 minutes or 5 to 10 minutes, ganun. Sa immigration officer, binigay natin yung passport natin, tapos boarding pass, tapos nag-finger scanning, tapos I think kasama na din yung photo doon. May pinicturean tayo. Yan lang naman. Tapos nakita ko, chinek niya yung visa. Ito na, pasok na tayo dito sa customs. May scanning ng bag. Alright, ito na yung kanilang arrival hall. Parang naku-culture shock ako. Wala masyadong... Diba, di maraming tao. May tao naman. Pero look, sobrang konti versus what I expected. Ang China, ito na yung second most populous country in the world. Umusan siya ng India, pero before it was the most populous. Samahan niyo ako na pumunta sa aking hotel sa city center. Itatry ko mag-Didi na yun yung ride-hailing app nila. 3:30 na guys, hitting pretty na lang tayo dito. So, itatry ko ulit i-navigate kung paano tayo makapunta sa city center, pero na-search ko na naman siya. I-absorb ko na lang ngayon. So, mabilis naman. In less than 1 hour, pwede na kayo matapos sa lahat. Kung ganito lang na wala masyadong tao. Welcome to China! Ulit-ulit. Ayan, may Starbucks, may convenience store dito. Diyan tayo lumabas kanina. Yung feeling ko pala ngayon, guys, feeling ko kinakabahan ako. Di ko sure kung bakit. Pero kasi, first time natin dito, it's a very unfamiliar place for us. Tapos 'di ba sinasabi nila like kasi may friend ako si Nolp na na-meet natin sa Japan. High school friend ko na nasa Japan siya ngayon. Doon siya nag-aaral. Parang takot siyang mag-solo travel dito. Pero nag-China na siya. So ako parang, hindi ba solo traveler friend yung China? Pero nakita ko rin naman, may mga content creator friends tayo nag-China na solo travelers, just like Marvin, na kinaya naman nila. Si Doc Sammy, napapanood ko din. Ayan yung mga YouTubers na napanood ko yung mga China vlogs. So si JM kasama naman family nung nag-Beijing. And then, parang okay naman. Nung napanood ko yung videos nila, parang naisip ko, kaya naman. Siyempre, nandun pa rin yung kaba because of language barrier. Alam mo yon, yung totoo baka ma-discriminate tayo dito. Pero so far sa experience natin dito sa airport, of course, feeling ko naman kasi it's their job to be exposed sa mga foreigners. Nag-i-English, dito pa lang nag-i-English, tapos helpful naman yung mga staff. And ayun, so bahala na kung sa tayo dadali ng ating mga paa. Although gumamit ako ng AI for my itinerary, but at the same time, I make sure na pasok siya sa standards, 'di ba? Mas napabilis niya yung buhay ko. Ito din pala, tip pala, yan naman. Tip ni Jax Reyes. Huwag tayong connect sa wifi dito sa China. So dapat all throughout our trip,
ay ano tayo, nakakonect lang tayo sa eSIM natin kasi baka ma-detect na nandito tayo sa China yung location, ma-block yung different apps natin just like Facebook, WhatsApp, TikTok. Huwag tayong kumonect sa Wi-Fi. Labas tayo dito guys. Exit 11. Kasi dito lumalabas yung mga tao. Fair, di naman super lamig. Okay? Hindi siya yung masakit na lamig. Sakto lang, parang aircon. Aircon lamig. I love the weather. Pleasant. It's sunny. Dito tayo sa parking or e-hailing. Sunod lang tayo sa crowd. Nakaka-challenge talaga mag-solo travel guys kasi wala tayong ka-share ng brain cells dito sa pag-navigate. So, bahala na kung saan tayo dadalhin ng ating mga paa. So, malaking tulong actually yung mga AI, you know. Ito yung kanilang Terminal 2. TBH, di ko sure kung saan tayo pupunta. Hello. Explore. So, dito sa labas, may mga shops. May another Starbucks. Kung nagutom kayo, may mga restaurants dito guys upon arrival. Tapos ito, convenience store. Marami pa pala dito. Kasi sa loob parang wala masyado. Kasi labas lang kayo. Actually guys, may option din naman mag-train. Kaso, may mga transfers, palipat-lipat. So, ang naisip ko, magdidi na lang talaga. Mayroon pala ditong kiosk, ride-hailing reception. So, dito ako nagtatanong-tanong. Okay. The Philippines. Oh, Yeah. A lot of Indonesian tourists. we have a lot of Indonesia's France, England, America, Canada. Canada. Yeah. So, Indonesia, France, America, Canada. Yeah, yung it's tourists. lots of come here to travel. Yeah. How about Philippines? Not really. It's first time to. Oh. Nice to meet you first. Really? Yeah, It's yeah. your first time to meet Yeah, a yeah. Filipino? Yeah. For your family? No. I'm alone. I'm a solo traveler. Choose one. Yes. So, this one? Yeah. If you have a family, you may bigger. a six car. It's a okay. huge car. Yeah. And then, agree. I agree. Yeah. Are you first come to China? Yeah, it's my first time. Then, Yes. ticket? Yeah. Okay. Choose. Yeah. Oh, okay. What's your name? My name is Gao Haibo. What? Gao Haibo. It's Gao- my Chinese name. Kohaibo. Yeah. Thank you so much. You are very helpful. If I go to Philippines. Philippines, can I to connect you? Of course, yeah, we can connect. What do you have? Do you have Instagram or WhatsApp? Can you use phone? Yeah. Yeah. Okay, let's connect on WhatsApp. Is that WhatsApp? Alright. My phone number is alright. That's my WhatsApp number. Oh. Okay, very helpful. You can please go there and take photo again for driver. Okay. Here. Okay. Ang helpful. Hanap na lang kayo ng kiosk na tutulungan kayo. 8 and 6. Okay, you can type it here. What is it? WhatsApp? 这是他家一朋友是吧 This is my name.？Okay. Yeah, thank you so much. You're so Have a nice helpful. Nakasakay na tayo sa Didi, guys. So, kung ako sa inyo, maghanap na lang kayo ng kiosk where you can ask. Ayun, napagod ako, my gosh. So, okay lang na nag-Didi tayo. Ito na siya. So, ipapakita niya sa inyo yung last 4 digits ng number ninyo, okay? Tapos ipapakonfirm niya. So, kinonfirm ko yung last 4 digits ng number ko na nakaregistered sa Alipay. Chinat natin siya, yung driver natin. Tapos, may question siya, pinapakita ko lang din kay, nakalimutan yung pangalan niya, pero napakabait niya Chinese. Ako at yung first Filipino na na-meet niya. Pinicturan ko yung area kung nasaan tayo. May number tayong pinicturan. Finally, we're here. So, yun yung parang first encounter natin ng Chinese hospitality. Napakabait. Gusto niya akong kontakin kung mapunta siya sa Pilipinas. So, hiningi niya yung number ko. Pero parang hindi niya matawagan. So, pinicturan ko na lang. Pinapicturan ko sa kanyang IG ko na nandun yung pangalan ko. So, sana magkita kami ulit. Sana ma-reach out niya ako. Ganun. Hindi yun organic encounter. Friendliness lang yun. So, this is China. Labo.
guys sa city center. I think yun na yung sikat na Wang Fujing Street. Malapit na tayo sa accommodation natin. Ito na nga ata. Wow. Ay, ito na. Xinjiang Inn. Ito na. We've arrived. We made it. For reals. We made it to China. We're now here in Beijing. And goal ko talaga guys na makomplete yung 7 wonders. 7 new wonders in the world. Kaya nandito tayo to visit Great Wall of China. Actually, nakaisa na tayo sa Colosseum. Colosseum in Rome, Italy in 2022. And ito yung second. Nanginayang ako kasi nung 2020, last year, 2025, nagpunta tayong Mexico, pero Mexico City lang. Nasa Mexico kasi yung Chichen Itza, na isa sa mga 7 new wonders of the world. So, babalik tayo, charik. Ha, may pera yan, so sana makabalik tayo doon. Finally, welcome to China, guys. Grabe, na-survive natin yung ilang oras ba yun na trip. Like from 3 a.m. nasa airport na tayo, and then ngayon around 5 p.m. nandito na tayo sa China. Grabe, isang buong araw din yun, diba? So, yung China, nakaka-intimidate siya at first. Kasi diba, cashless, futuristic, baka hindi nag-i-English yung mga tao. Pero so far sa experience naman natin ay from the airport, nag-i-English naman yung mga tao and friendly din naman sila. Tapos, just make sure na prepared kayo before pumunta dito. Hindi kayo pwede pumunta dito na hindi kayo nagre-research. God bless. God bless sa inyo. Kasi Alipay pa lang, good thing na na-search ko siya. Yung Alipay, yung Klook eSIM. Are you guys in for an adventure? Abangan nyo pa yung mga susunod ko pang vlogs. Parang itong vlog na to, just a guide kung magpupunta kayo ng China from Manila to dito, Beijing. Ito na yung accommodation natin. It's called Xinjiang Inn. Tara, wait lang. Pakita ko sa inyo yung location niya. Bago tayo mag-check-in guys, i-share ko sa inyo kung magbubook kayo ng hotel dito sa Beijing. Ito talaga yung touristy area. Ito yung central na area talaga na malapit sa mga tourist spots. So this is the Wang Fujing? Wang Fujing bang tawag? Teka lang, double check ko pa kung Wang Fujing pala eh. Ito yung binook ko guys. Ay, grabe naman makaano. Ito yung binook ko guys. Xinjiang in Beijing, Wang Fujing Pedestrian Street. Wang Fujing, hindi Wang Fujiang. Nasa magandang location siya. Yung una ko kasing binook, mura-mura, nasa 1,000, 2,000 plus. Pero malayo. Kapag magbubuk kayo ng accommodation, may mga nakalagay sa ilan na accommodation hotel na Wang Fujing. Pero is a marketing scam, charing. Marketing scam. Kasi wala talaga sa Wang Fujing na area. And pakita ko sa inyo yung Wang Fujing na area. Nakita niyo naman ang accommodation natin, di ba? Ito na siya. Ito yung main street. I believe ha. Ito yung main street. Ito yung nakita ko sa vlog ni JM. Ito, Wang Fujing. I can't wait to eat. Gutom na ako. Tara. Tapos yung accommodation natin, dire-diretso lang. Ilang kembot lang. Ganda, no? Ganda ng Beijing. Grabe, excited ako makita yung tawag dito, Great Wall of China. Napakayaman ng kasaysayan at kultura ng China. Di ba nasa history books? Hindi pwedeng mawala yung China sa history books. I cannot wait to explore, immerse myself into its rich history and culture. Excited ako mag-Great Wall. Bukas na yun agad-agad. Tara, check-in na tayo. Ito, napasok na tayo dito. Ito yung hotel lobby. Hiningi yung passport ko, guys. Buti may water dispenser dito. Yung communication dito, guys, may cellphone lang silang, gamit lang yung cellphone nila for translation. Okay? So, voice, tapos translate may text na lumalabas. Ang bait. Pati yung guard, napakabait. Smiling, tapos kinagay talaga tayo. Tapos ito, binigyan tayo ng suklay and toothbrush, comb and toothbrush, Xinjiang Inn, tapos key card. So pag akyat natin, dapat may access card tayo. Tap lang natin siya. Oops. Room 8357 tayo. 8357. Eto na. Eto na. Oops. Gets ko na yung mga ate natin na mga travelers na nagsasabi mahalaga sa kanila yung magandang hotel. Kasi tulad dito, pagod tayo. So, okay lang na kahit pricey, okay lang kasi maganda. Tapos prime location. In fair, di ko tinipid yung sarili ko. Kasi sa totoo lang, may mga mura kayong mahanap na hotel.
Pero this is nice. Wow! Dito na tayo. Ayan, alas 7 na guys. So, naupo ako, nag-edit ng konti. And then, share ko lang yung room natin na ito. Nabook natin ito ng 15,000 pesos. No? Yung double check ko. So, nabook natin ito ng 15,000. Tama, 15K. 15,060 pesos for 5 nights. So, yung per night niya nasa 3,012 pesos. Which is okay na. Ganda, maluwag. And comfortable tayo makakatulog mamaya. May TV, malaki yung kama, king bed ata to. Ito may complimentary water. Yun, this is the room. Wait, yung toilet. Pakita ko sa inyo. Ay, daming hanger. Yung toilet, it's nice, it's decent, malinis. I love it. Diba? As a Kuripot traveler, ang ganda na ng hotel na to. Actually, may plan akong i-book na hostel dito sa Beijing. Pero, na-sold out na. Pero sa Shanghai, mag-hostel tayo, guys. Okay? Mura ng hostel na nabook ko doon. Nasa 900 plus pesos lang. So, i-comment ko yung link sa baba ng accommodation na to, ng hotel na to. Okay? Para mabook ninyo. Then, the eSIM na gamit natin ngayon, nakapag-upload na tayo ng ilang videos, ng ilang reels, i-comment ko din sa baba. Alright? Yung DD taxi natin, ang mura. Nag-reflect na sa Maribank ko. Nasa 569.29 pesos. Tapos imagine, 50 minutes na biyahe. Ito lang. Thank you, Lord! Okay, ang ganda din ng conversion ng Maribank eh. So, ayun. So, dito daw sa China, kapag gagala tayo, mas gamit yung Apple Maps versus Google Maps. Okay? So, Apple Maps yung gagamitin natin mamaya paglabas. Ano pa ba? Na-cover ko na ba yung mga dapat nyong malaman kapag mag-chat-China kayo, magbe-Beijing? I hope na-cover ko na. Kung may questions kayo, just comment down below. Kasi same tayo, navigate ko pa lang talaga to. Although, na-research ko naman yung iba, yung mga feeling ko essential. May lalabas tayo, kakain tayo for dinner, tapos gagamitin nating pambayad ay Alipay. Yun guys! Maraming salamat sa pagsama sa akin. Mula Maynila hanggang dito sa accommodation natin. Feeling ko may kasama ako. Feeling ko may kachika talaga ako. Kahit wala tayong mic, I apologize. Wala tayong mic. Kaya feeling ko hindi quality yung sound. Pero maraming salamat nandito kayo. Abangan nyo pa yung mga susunod na vlogs. Sana hindi nyo ako iwan. Dito lang kayo. Huwag nyo akong iwan. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please do subscribe to my channel. Alright? So mamaya matulog tayo ng mahimbing. And then tomorrow, early yung tour natin, mag-Great Wall of China tayo. So, 7:30 yung meet up. And, nabook ko yun sa Klook. I-comment ko sa comment section yung mga nabook nating activities, okay? Yung mga nabook natin sa Klook. Pati, again, yung hotel na to. So, yes! Finally, we made it to China. So, this is our 23rd country. 22nd natin, Canada. Tapos, sinundan ng mga bansa last year na napuntahan na natin yung mga repeat countries. But, yeah, so far, so good. Charing! So far, so good. Nabawasan naman yung kaba ko kasi nakarating na tayo sa accommodation ng mapayapa. So, kayo guys, lakasan lang talaga ng loob. Okay? Lakasan ng loob. Kahit mag-isa lang kayo, mag-research lang kayo, go lang. Mag-prepare kayo. Again, yung mga sinabi kong apps. And then, yung mga kailangan ninyong i-book. Samahan nyo ako mawala-wala. Charing! This is Dave, guys, the Kuripot Traveler, here from Beijing, China. Hanap tayo ng mga Chinito boys. Tsareng! Beijing Chinito boys. Mga makaka-organic encounter. Tsareng! Feel ko may mga great tool yung mga yan, diba? Bawal mag-asawa ng ibang lahi. Totoo pa ba yun? Yung di sila pwede mag-asawa ng ibang lahi. Pero, diba may mga kailangan tayong Chinese na Filipina na nakapag-asawa ng mga Chinese. So, di ko sure. Comment down below. Yun guys, this is Dave, the Kuripot Traveler. Can't wait to explore more of China. Let's live our best lives. Bye-bye! Shishe! Kauwi ko lang Tacloban guys. And share ko lang, habang nasa China ako, and even now, recently may mga nagko-comment din na bakit ako nasa bansa ng kaaway? Di ba ayaw natin sa China? Gusto ko lang i-share yung thoughts ko about this. Kung may perspective din kayo, feel free to comment down below. Open naman tayo sa different perspectives. And I believe this is how we become sharper. Sa totoo lang, before flying out, before booking the flight ticket, ito din talagang nasa isip ko. I was really conflicted because of our political issues with China. But I'd like to think na we can explore China or the country while remaining politically aware and firm in our stance in protecting the sovereignty of the Philippines. Visiting isn't a betrayal of our stance. It's an education kasi we get to better understand the world and see things with our own eyes. By being there in China, I got to know the heart of the country
through its people. May mga nakasalamuha tayo, di ba, araw-araw. Yung mga hardworking, na mga staff, na mga restaurants, mga hotels. Kahit hindi tayo nagkakaintindihan, they will really do their best to accommodate us. May mga random locals din, tayo nakakasalamuha, who willingly took my photos. So yung mga ganitong experience, yung mga hindi ko ine-expect, and traveling indeed equips us with brand new eyes. Siya black and white. We can travel the world while remaining firm in our stances with our principles. We can see the world, but we never forget what is rightfully ours. Sa totoo lang, yung trip na China na yon, nakakatapang siya, nakakamulat, nakakabusog ng puso at kaluluwa. No regrets na ginawa ko yung trip na yon.